Ayun mga boss, may panibago lang ako i-share dito sa Honda City BTI natin na Type C. Yung issue nito ay tagas po dito sa part ng cylinder head. So ito mga boss, pinagawa niya na, pinapalitan na ng valve cover, akala sa valve cover. Halimbawa nagpagawa na kayo ng distributor oil seal, O-ring ay may tagas pa rin. Sa mga ganitong Honda City, Mapa Civic man yan, mga D15, D16, pagka tumagas po yan sa gilid, dito sa unahan, ay hindi na po distributor or valve cover yan ang nagiging problema sa mga ganito. So halimbawa, nagpalit na rin kayo ng, eto, may spool valve dito, no? Bago na. Bagong O-ring or gasket na yung spool valve nyo, o di kaya spool valve filter, may tagas pa rin. So mag-iisip tayo kung saan gagaling yung tagas. Dito mga boss, kadalasan ko na-encounter sa mga ganitong leak ay cylinder head gasket. Tulad po nito. Ito. Yan, yung langis na yan. Pababa po yan. Ayan. So upon checking mga sir, so nagpalit na lahat-lahat, may tagas pa rin. So dito po namin na-prove na head gasket po ang may problema. Ayan, dito mga sir. Dito po dumadaan yung langis. So pag naka-encounter kayo, nakaranas kayong ganyan may tagas, napalitan nyo na si valve cover, si distributor oil seal, O-ring, tsaka sa spool valve, ay ang karamihan pong issue ng mga ganito ay cylinder head gasket. Ngayon mga sir, ang gagawin natin dito, papalitan natin ng head gasket. So yun lang po ang problema sa mga ganito pagka natatagasan kayo sa gilid. Ayan, so mamaya papakita ko sa inyo kung bakit dyan siya tumatagas. Itong part kasi na to mga boss, yung kanto na ito po yung daanan ng langis sa ating cylinder head. Dito kantong-kanto po yan. Kaya pagka may problema yung gasket, ang unang-unang tatagas po dyan ay engine oil. Ayan mga sir. So mamaya pagka kinalas namin to, ipapakita ko sa inyo yung posisyon ng head gasket ng mga ganitong VTEC. O di kaya BTI man yan, ESI. So iisa po ang issue nila sa mga ganyan tagas. Kasi ito mga boss, wala namang usok ito, no? So yun, concern lang talaga niya yung leak. Yung leak na yan, sa gilid na yan. So mamaya mga sir, papakita ko sa inyo pagka nakalas na yung ating cylinder head. So ang tumitira dyan, yung si Kalyabing Jerbel. Ayan, yung fighter natin sa pagkalas natin ngayon. Pisa mo na, idol. Simulan ko na. Oo. Simulan ko na, tanggal na yung iba. Oo, tanggal na yung iba. Ayan, siya mga sir, ayan, Honda City. Yan. Ayan mga boss, so para gusto nyo makasigurado kung dyan ba talaga yung tagas sa gilid, kasi may pinanggagalingan din siya, no, na tagas dito sa distributor. Kita nyo mga boss, tuyong-tuyo po yung dito nya. Yan, tuyong-tuyo po. Ibig sabihin walang tagas sa distributor, ibig sabihin walang tagas dito sa VTEC valve natin o sa spool valve. Dito talaga siya nanggagaling mga sir. Ayan, yung langis na yan sa head gasket talaga. Ayan. So ganyan lang po pag check para malaman nyo talaga kung dyan nanggagaling yung leak ng inyong cylinder head. Okay, kalasin mo na to idol dito. Ayan, tanggal na natin yung ating cylinder head mga boss. Kung mapapansin nyo mga sir, no, ito nga pagbunot natin, ayun, no? Yan mga sir, silicone to dulo. Oo nga eh. Ayan, sa kita mo sa water wall nyo, puro po silicone. Sarado ayun, na siya. Sarado na kapal naman ng silicone. Yan ang problema mga boss pag naglalagay tayo ng sobrang kapal ng silicone. Kung maaari, hindi na po dapat. Kung maglalagay man kayo, dapat sobrang nipis lang, hindi ganyan kakapal. Ayan, barado na yung wall nung daanan ng tubig natin.
Yan yung i-improve natin. Ngayon mga boss, papaliwanag ko lang sa inyo, no. Yan, so bago natin linisin to, lilinisin naman talaga natin yan kasi barado po siya. Ito mga boss, ito yung sa tubig niya. Yan. Ito naman yung sa langis, yung mga daanan ng langis. Ayan. Yan, ito yung supply pataas. Ito yung pababa, yung return natin. So itong dalawang ito, to. Tsaka dito. Dito po siya laging tumatagas mga sir. Yan, dito. Sa kanto na ito. Ito yung head gasket natin. Yan. 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 Ito yung head gasket natin. So pagka sira na po yung head gasket natin, dito na po lulusot yung langis. Ito po yun. Yan. Grabing kapal lang ng dali ng silikon nito. Talagang galit na galit sa silikon yung gumawa na ito. Ayan mga sir, so sinishare ko lang sa inyo kasi mamaya maka-encounter din kayo mga boss ng tumatagas yung langis dito sa gilid, sa part na to. Wala nang tagas yung spool valve nyo, yung distributor, valve cover. So meron pa rin kayo nakikita sa gilid na langis, ay dito po nanggagaling yung mga sir, sa head gasket natin. Yan. Ito mga butas na yan mga boss, sa langis din po yan, sa langis yan. Yan, ito, yan, tsaka ito. Ito po yung sa wall natin ng coolant or tubig dito sa engine block. Ayan, so lilinisin lang natin ng husto yan mga boss. Tapos ibabalik na natin yung head gasket. So gasket lang yung issue, gasket lang talaga papalitan natin mga sir. Ayan o. Sobrang dami pong silikon na nakabara. Yan, no? Silikon po yan mga sir. Yan, silikon. Grabe, galit na galit sa silikon. Okay. Yan. So ayan po, pagka isi-share ko rin sa inyo mga sir ha. Huwag kayong basta-basta nagsisilikon. At tingnan yung bara oh. Nakukuha namin sa butas oh. Yung cylinder head. Yan. Ganyan nangyayari dyan. Ano na yun? Sobrang barado. So lilinisin lang natin yan idol no. Oo. Tapos ano na. Nahulog na yung ibang ano eh. Okay. Ayan, bago natin linisin yung ating engine block, shout out nga pala kay KSA Mechanic. Shout out sa inyo mga boss. Ito yung Honda mga sir. Dito. Tingnan mo, sunog na sunog rin yung pagitan ng ating head gasket. Ayan. Ang gagawin natin, i-resurface din natin to. Replacing din ng head. Tapos yung engine block natin, makikita rin natin yung water wall nya. Yan, sobrang itim din mga boss. Ayan, angat na angat din. Tapos kanina kung makikita nyo, puro silikon po rito sa kanyang water wall o coolant. Ito sa may coolant, no? So ganun lang po. At i-replace din namin yung block. I-update namin to sa may-ari kasi iniwan na lang to. So ito, kaya gumawa tayo ng content para dito, para makita rin niya kahit wala siya, no, na ganito pala kalala yung kanyang kondisyon ng kanyang engine block at saka cylinder head. Ay mga boss, so i-update ko kayo rito pagka nag-replace na kami. So ganun din ang gagawin natin, hindi na tayo magbababa ng engine block. So kakalasin lang din natin to, yung timing belt tsaka timing cover para timing cover tsaka timing belt para ma-replace natin ng maayos. Alright, so lilinisin na natin to ng gusto, yung kanyang piston, yan, kakarbonin din natin. Yan, replacing ulit tayo mga boss sa Honda na BTI. Pangatlong pasada. Angat dol kung hanggang kailan hanggang sana yung kain.
Right. So dito, kinain na mga boss. May bawas na kahit papaano. Punas doon. Yan. Ayan, may konti na. Ayan mga boss, so nakatatlong pasada na nga tayo pero hindi pa rin inaabot yung ating liner, no? Ibig sabihin, hindi po pantay yung ating engine block. So ngayon mga boss, ayusin natin ang gusto. Huwag natin tigilang i-replace hanggat di pumantay para po magtagal yung ating cylinder head gasket na ikakabit. Hindi tayo magsasawang mag-share ng mga ganito. Ayun si boss, oh. Yung nagdala dito sa atin sa Honda City. Ayan, so naka-anim na pasada na tayo. Meron, kung mapapansin nyo, meron pa rin siyang bakat ng pagkaangat dun sa kanyang liner. So i-replace pa rin natin yan. Kailangan nating mapantay po yung liner tsaka engine block para maganda po ang dapat ng ating cylinder head gasket. Na yung update ng City natin sa engine block. So ayan, pantay na po siya mga boss. Yan. Kung mapapansin natin dati, hindi po inaabot tong liner natin o yung water wall dito sa City natin. So ngayon po okay na. Ayan. Kaya naman in-schedule natin yung NV350. Ito isang ginagawa natin. Bingkong yung black. Tapos meron pa tayo dito. Hindi ako kasama dyan. Hindi mo ako palibasin dyan. Meron pa tayo dito mga boss na 1 GZ. Nakagagawa din overheat agad. So ito rin repacing. Nag-repace din tayo. Ayan. So good na rin siya, no? Katatapos lang din. Ito nga may angat pang konti. So hahabulin pa to. Ayan mga sir. High ace din to na 1 GZ. Yan. Kaya in-schedule natin yung NV350. No? Ito mga boss, kagawa lang din. Dilala sa atin, taga Tansa Cavite. Yan. Sunog na sunog kaagad yung gasket. Tsaka nagpuputok din ng mga bypass hose. So ayan mga boss, so yun nga sinasabi ko. Pagka overheat, hindi lang puro cylinder head yung i-check natin. I-check rin natin yung kondisyon ng engine block, no? Baka may tama. So magdududa na kayo, kapapalit nyo lang ng gasket, wala pang 1 buwan o 3 weeks pa lang, bulwak na naman o may pressure na naman. Yun. Ito pa, may bakat pa idol, no? Yan. So ngayon ang replace na naman namin ay yung cylinder head kasi hindi rin po siya pantay, no? So dalawang replace natin, engine block at saka yung ating cylinder head. Manual replace ulit. Ito naman yung palatandaan yan doon. Yan. Sa cylinder head. Pag naubos mo yung contil na yan, wala na. Tapo na head mo. Sa lifespan ng makina ng sasakyan, ilang beses mo lang sila sa palaki ng i-repair? Oo sir. Ilang beses mo lang. May hangganan. Kasi na-repair din. Ay, pantay mo ba yan eh? Hindi, nabawasan mo. Kanina, ano yan? Yan, yung gasket. Okay. Kapag gasket. Yung matinding bacon block. Hindi. Mga boss, so, tapos na nating i-repace yung block. So nagkakarbon na lang tayo ng piston. Ayan, malinis na yung 1 and 4. Ayan. So ito na lang dalawa ang nilinisin natin. Ganyan kalinis mga boss. Tingnan mo mga idol, di ba? Linis. Tapos i-repace. So refresh tayo ng piston. Ayan, tingnan nyo yung pagkakaiba. Tapos yung cylinder head natin, ito. Yan, surface din tayo. Ayan mga sir. Malinis na rin. Salpak na lang tayo. Sarado pa pala to. Bukas mo. Extra na ako sa vlog mo. Ayan, extra na din sir.
Okay. Dapat yung malaki. Yan. Head na lang. Okay, lapat na. Dito yung hose na yan, oh. Dito. Yan. Okay, lapat na natin dito. Lapat na, lapat. Opop, nasagi yung ano. Nasagi yung pintura. Ito sa gitna to, sa gitna. Op. Ito yata sa gitna to. Yung hose na to. Op, op, op. Op, op. Angat konti. Yan, yan. Pasok na kaya. Yan, yan. Hindi ito. Up, baka. Yan, yan. Okay, may guide naman yan, may guide. Tapos 14 sakit, idol. Yan. Sakit na 14. So, dyan. Okay. Torque rings. Sa extension maikli. Ako na magtotorque. Ako! Aluminum kasi to, idol eh. Madaling malustrid to. Kaya medyo ingat tayo sa pagtotorque po ng mga ganito, ano? So ang torque natin ito is 50 pounds. Ayan mga boss, so ngayon overtime ulit. Gusto naming matapos talaga. So ginagawa namin ngayon, bleeding na lang kami. Flashing muna kami ng tubig, saka namin kukulat para lumutang yung mga konting langis na nahalo doon sa daanan ng tubig ng mga boss. Bago namin i-finalize na ikukulat. So kasama pa rin natin si Kanyabing Jervin. Ayan, kasama si Kanyabing Chamer. So overtime lang para mapa-under namin. So ngayon, mamaya-maya i-start na namin to. Titingnan natin kung a-under yung ginawa natin. Ayan, tubig muna tayo mga boss. Hindi pa uma-under yan. Hop, pasobrahan butas yan. Daming tubig nasobrahan tubig. Pisil-pisil muna tayo dito. Sali na tayo, change oil. Palit na rin tayo ng langis. Ito yung langis niya mga boss. Yan. Yan. Lagyan ko na lang siya. Sige, lagay mo na yung langis. Gagamitin muna natin mga boss, mineral oil muna. Yan, kahit gabi na, tuloy lang ang trabaho muna mga boss para bukas check na lang ng gawa natin kung may tagas pa rin yung cylinder head gasket. So ayan, start na tayo. Start. Ikaw mag-start doon. Sa una yan, hard starting muna yan mga boss. Silip muna tayo kung may tulo. Wala. Oo. Muna tayo. Para tayo. Sige.
start. Okay. Buksan mo lang yung bintana, baka mag-lock. Okay. So, observe natin kung may bulwak yung gawa natin. No? Yan, naglalak yan, Dol. Pag mga ganyang may, ano, pag nakaapakan preno niyan. Okay, fire. Start. Yun, no? Click ka. Sige lang, pabayaan mo lang. Wala pang gas yan. Sige, sige lang. Alright, so mga boss, observe natin kung may tagas, no? So, bukas natin malalaman to, papaanda rin namin ng matagal, tapos papainitin namin kasi nagpa-flashing kami ng tubig muna bago namin ikukulat. So ngayon mga boss, start na natin. Sige, start ulit tol. Start. Tingnan natin kung may bulwak. Walang bulwak mga boss, kalmadong kalmado. Ayan. Yung maingay na lang sa kanya yung magaspang etong power steering pump bearing. So yung makina goods na po. Ayan. Nung una siyang ini-start may lagitek kasi wala pang lagis gaano, no? So ngayon matining na siya mga boss. Ayan. So observe na lang namin. Tapos itong coolant na to, tira-tirang coolant niya pa to, i-drain pa namin to. Ayan, i-drain pa namin yan. So, yung concern naman talaga niya rito is tagas dito sa gilid. Yan. Dito sa dati tumatagas, so wala na po. Ito kagabi pa namin pinapaandar to mga sir para ayun, nung in-overtime namin ng gabi, so mga pinaandar din namin mga 2 oras bago pinatay, tapos kinontinuous namin tong umaga. Ayan mga boss, wala na siyang leak, wala na rin bulwak. So talagang bago namin sinauli yung gasket, in-inspect din namin yung engine block tsaka head. Ayan, nagkukulat na tayo mga boss. Nasasarado mo na yung plug, tol? Nahanginan mo na? Alright. Wala nang spiritic, tol. Wala na? Wala nang spiritic. Pagkatapos niya, tol, ano mo lang ha? Bleeding mo lang ulit. Spirit ka tayo na lang. Ayan, kulang tayo dahil pink yung coolant niya. So sinunod pa rin natin yung dati. Tapos yung reserva, tol ha? Tingnan mo yung reserva. Ilagay mo sa ano, sa maximum coolant. Okay na, oh. Paandarin mo muna. Hindi mo muna buhusan. Yung reserva mamaya, ano yun. Pag bumaba, saka mo dagdagan. Okay, start. Alright. Yung gaspang na lang talaga natitira dito sa bearing ng steering pump niya. Ayan, bumababa siya. Saka mo dagdagan pagka bumababa na siya. No? Pag naubos na. Ito, ilagay mo muna sa maximum to. Itapon mo yung ano, dati niyan laman. Nahuhugot lang naman yan, ginaganon lang. Napihitin mo lang yan. Ayan. Tapos tapon mo. Palitan mo panibago. Alright, so observe lang, observe. So ayan mga boss, tahimik na po yung ating ginawang Honda City. So ang issue lang langis, pero in-inspect pa rin namin yung block. So tingnan naman natin yung temperature. Yan. So ayan yung temperature mga sir. Nag-automatic na po yan, yung temperature niya ganyan. Ayan, nag-automatic na mga boss. Oh. Yun, tingnan natin temperature.
Ayan. Ganyan yung temperature niya mga boss. So napakaganda na po ng temperature, tapos wala na tayong tagas ng langis sa cylinder head. Ayan, ganyan na po. So bago kami gumawa mga sir, talagang pag kinalas namin yung gasket, depende po sa sunog ng gasket, no. Kaya pag sunog na sunog po yung gasket, saka namin in-inspect talaga ng mabuti yung engine block para hindi tayo paulit-ulit sa mga gawa natin. Ayan mga boss, sana nakapag-share ulit tayo dito sa naging problema ng Honda City. Kung nakakuha po kayo ng idea, huwag nyo kalimutang i-like, i-share, subscribe yung ating channel para makapag-share pa tayo sa iba.